Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Dalagita, biktima ng gang rape na pinagpasapasahan ng tatlong kalalakihan, lumapit sa Kilos Pronto Crime Desk. Pamilya ng biktima sumisigaw ng hustisya. Detalye, abangan! Sabi nga ng karamihan, ang tunay na kaibigan mahirap mong hanapin at matagpuan. Minsan raw kasi, kaibigan mo pa ang magdadala sa'yo sa kapahamakan. Ang 15 anyos na dalagang itatago natin sa pangalang Angel, tulala at halos hindi makausap ng makapanayam ng KP team. Ang pagsama niya raw kasi sa isang kaibigan para dumalo sa isang birthday party, bangungot ang naging kapalit. Ika-18 ng Setyembre taong kasulukuyan, inaya raw si Angel ng kaibigan niyang si Ella Tuesca sa barangay Banaba sa San Mateo, Rizal. Ang okasyon, birthday daw ni Adrian Artates, kaibigan ni Ella. Pero hindi raw inakala ni Angel na ang gagawing pangregalo sa may kaarawan, walang iba kundi siya. Bale, naginuman kami. Tapos, ayun, nalasing ako. Pumasok ako doon sa bahay. May pumasok na isang lalaki. Tsaka niya pinatay yung ilaw. Maliban kay Adrian, dalawang lalaki pa raw ang kanilang nakainuman. Sina Edgy Tamone at Adrian Padayaw. Ayon kay Angel, hindi niya raw personal nakakilala ang tatlong lalaki at tanging si Ella lang ang nakakakilala sa kanila. Nagpunta po kami sa bahay noong may birthday. Tapos may dalawa pa pong di ko kilala yung nandoon. Nang mahilo na ang dalaga dahil sa kalasingan, hindi niya raw inakala na iiwan siya sa ere ng kanyang kaibigan. Si Ate Ella, sabi niya, Bes, sandali lang, bibili lang ako. Tapos babalikan kita. Wala po, hindi na siya bumalik. Tapos ayun, nalasing ako. Doon sa bahay. Tapos ayun, may pumasok na isang lalaki. Tsaka niya pinatay yung ilaw. Sa puntong ito, ginawa na raw ni na Adrian, Edgy at Adrian ang maitim na bala kay Angel. Alinhina numanong hinalay at pinagpasapasahan ng tatlong lalaki ang dalaga hanggang sa mawalan ito ng malay. Kinaumagahan, 19 na Setyembre, nagising daw si Angel na mag-isa sa bahay ng sospek na si Adrian. Si Ella po, tinawagan ko, pinapatayan niya ako tapos hanggang sa naka-off na yung cellphone niya, hindi ko na siya makontak. Pamilya ang ginawang takbuhan ni Angel para magsumbong tungkol sa sinapit niya. Kilos prontong kinasa ng PNP San Mateo Rizal ang manhunt operation para sa tatlong inirereklamo na sina Adrian, Edgy at Adrian. Maging si Ella, dawit sa reklamo. Sa operasyon, magkasunod na nadakip sina Adrian Artates at si Ella Tuesca. Ang mga sospek todo tanggi sa krimeng ipinupukol sa kanila. Bakit? Hindi na ako kasalanan eh. Tinuturo eh. Totoo ba na nirape nyo yung biktima mo? Hindi ko po alam. Hindi po kasi ako kasama dun eh. Sa huli, kalaboso pa rin ang bagsak nila. Minabuti ng aking investigador na kasuhan ng Republic Act 8353, yung Rape Case Act of 1997. 3 counts po siya. Tatatlo po ang suspect na nasamahan pa ng isang babaeng arestado na kinasuhan din ng accessory to the crime of rape. Tiyempo naman nakatakas ang dalawa pang sospek na sina Edgy Tamone
at Adrian Padayaw. Layunin ng KP team na muling bigyang pag-asa si Angel mula sa madilim na pangyayaring pinagdaanan niya. She would not express kung ano yung feelings niya at saka yung mga thoughts niya. Dahil trauma naman yung nangyari still trapped in her in an experiential level. Symptoms na rin ang nararamdaman niya. In fact, matatawag natin itong post-traumatic stress disorder. These are physical symptoms, emotional, mental. And if it gets worse, she can sink into a depression. She can even get psychotic. She can even commit suicide. So those are yung risks ng post-traumatic stress disorder. Ang suporta ng kanyang pamilya at patuloy na pagtulong ng ibang tao sa kanya, malaking parte ang gagampanan para tuluyan niyang makalimutan ang mapait niyang karanasan. Gumawa ng pang-aabuso sa'yo, ano yung gusto mong mangyari sa kanila? Gusto ko po talaga silang makulong. Okay, sa update natin sa kasong yan, dahil dalawa ho ang nakakulong ngayon, si Adrian Artates at itong si Ella Tuesca, ito yung barkada ng babae. Pero, nung October 7 po, ay pansamantala pong napalaya itong si Ella Tuesca dahil nga ho, meron pong utos itong prosecution na magkakaroon daw ho ng preliminary investigation dito sa kaso niya. Release after requesting dito po sa preliminary investigation. Pero yung dalawang kasabwat ni Adrian, ano pa rin pa sila ngayon? At large pa rin. At large. So, ang nakakulong lang si Adrian. Si Adrian na lang. Okay. Grabe talaga ang rape. Ano ginawa pang birthday gift si Angel? Ano ba yan? Walang Kaya kaalam-alam ito yung yung mga bata. siguro maganda paalaala natin sa mga magulang, ano? Yes. Talagang bantayan inyong mga anak. At the same time, yung mga barkada ko minsan talaga, ano, kung nakikinig sa atin ng mga medyo doon yung millennial, kayo makinig kayo, ano? Kasi kung minsan ang mga barkada ninyo o kaibigan ninyo, ito yung normal elemento ng mga gang rape na merong papain. Yes. Karamihan dito babae. Tapos yung kanina pinag-uusapan natin, di ba? Yung paraan. atiban. No, yung May atiban. atiban gang, Ilalagay. diba? Ang patulog yun, Mario Jose. Okay, pati ang ano na rin siguro natin sa ating pong mga magulang, tanungin nyo ang inyo pong mga anak kung sino ang kanilang mga barkada. Dahil may kasabihan nga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Tumpak. Di ba? So yan. Mag-ingat po tayo.